Maganda yung pagkaka-explain dito. Hindi ka under surveillance kay Gutesa pero mukhang dito sa SOSE at dito sa SALN mo, mukhang dito ka under surveillance at dito ka pinag-aaralan na makasuhan. Oh. So, naglabas na ng SALN si Marcoleta. 51 million daw ang net worth niya. Pero sa Statement of Contributions and Expenditures or SOSE na sinabit niya sa COMELEC, 112.8 million ang ginastos niya sa Yun, doon nagtataka ang mamamayang Pilipino. Biruin mo mga kababayan, wala siyang tinanggap daw ho ni isang kusing na donasyon. So it means yung 112 million na yung galing sa bulsa niya. No? At dahil nga po nagastos na doon sa panahon ng eleksyon, ang natira na lang 51 billion, 52 billion, million. So ikaw ho ba mga bossing, pag pinagsama mo yon 112 tsaka 51 million o 52 million, uubos ka. Kunyari pagka pinagsama mo yon 160 million, uubusin mo yung 112 para doon sa kampanya mo na hindi mo sigurado kung ikaw ay mananalo. Nahahantong ka na 1/3 na lang nung kaperahan mo yung matitira sa iyo, which is yung 52 million. Hindi. Diba? Wala hong gunggong na tao ang gagawa ng ganun. senatorial campaign niya. Sabi din sa SOSE, zero contribution siya. Ayun, walang donasyon, walang contribution. Ibig sabihin, no, sa bulsa ni Marcoleta nanggaling yung mga pera o yung 112 million. No? Ibig sabihin, lahat ng gastos niya galing sa kanyang bulsa. Ngayon, simple lang to. Kung 51 million lang ang pera niya, saan niya kinuha ang 112 million na ginastos niya sa kampanya? Hindi ko ho alam. Sir. Ano, basta ang alam ko lang, boss, is malapit-lapit yan doon sa 120 million na, kumbaga, sinasabi ni Ramon Tulfo na may isang mambabatas na tumanggap ng 120 million o napagkasunduan ng Diskaya at nung isang mambabatas, 120 million ang bigayan. Sabi ho yun ni Ramon Tulfo, mga kababayan.